Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa pagsamba sa ating pong ngayong umaga. Ganda ng worship, no? Na-bless ako. Nandun ako sa dulo. Teary-eyed ako. Talagang lumuluha ako doon na maintindihan mo that you are no longer a slave to fear. You are a child of God. Amen? Sino rito ang mga anak ng Diyos? Magsabi ng Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, pinagkalooban ng Diyos ng kalakasan, ng katagumpayan. No? Kaya pag alam mong anak ka ng Diyos, ikaw ay namumuhay sa ilalim ng pagpapala at kabutihan ng Diyos. Amen? Maniwala tayo doon. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Sabihin natin, I am a believer. I'm not a doubter. Again, I am a believer. I am not a doubter. Ako ay mananampalataya. Hindi ako nag-aalinlangan. Amen? Ang mga anak ng Diyos, mananampalataya sa Panginoon, kailanman hindi nag-aalinlangan. Patuloy na sumasampalataya sa Panginoon upang lubos nating makilala at maunawaan at maranasan sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya pakisabi sa katabi mo, sumampalataya ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Amen? Kaya welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome sa online service natin. And I pray na yung mga nasa online makasama natin one of these days, no? Lalo na sa ating anniversary, na Sunday, no? March 26, ito yung ating 19 na taon ng paglilingkod sa Panginoon sa lugar na ito. Purihin ang Panginoon. Amen? Pakisabi sa katabi mo, salamat at nandito ka. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon. So ngayong umaga, hindi ko na po pahabain sapagkat maikli lang yung oras natin, no? Ang bilis ng oras. Ayan, so today I will preach about the importance of believing in God's power. Ang kahalagahan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos makapangyarihan. Amen? See, God is able to do exceedingly above all that we ask according to His power. God controls all things in the universe. God causes all things to work together for the good of those who love God. So makapangyarihan ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, sumampalataya ka sa Kanya. Napakahalaga ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. At ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Maintindihan mo, makapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran and therefore, ikaw na sumasampalataya sa Kanya, makapangyarihan ka rin. Amen? Mayroon kang kapangyarihan. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. And the Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. Kapag ikaw ay nasa Panginoon at ang Panginoon nasa iyo, ikaw ay makapangyarihan. You have that authority, you have that power. So ganito po sinasabi ng salita ng Panginoon. Again, it is in Ephesians chapter 1, verse 16. Alam niyo po, lagi ko itong ginagawa. Bakit? Kasi gusto ko ito'y maging part ng buhay natin. No? Ito'y maging sistema natin na natutulog ka, kahit saan ka, ito'y lumalabas sa iyong bibig. Ito yung nangyayari sa buhay natin. Sapagkat may ginagawa ang Diyos sa taong sumasampalataya sa Kanya. Life is about consistency. Pag tumigil ka, tigil na rin ang lahat. Pero pagka patuloy kang nagpapatuloy, hindi ka tumitigil, hindi rin titigil ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Patuloy siyang gagalaw at magpapakita siya sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa naiintindihan o nakikita sa iyong buhay. So sabi ng talatang 16, walang tigil ang aking pasasalamat o walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Patuloy ako nanalangin sa Diyos, patuloy akong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyo, of course, sa aking pamilya, sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, lagi ko kayong ipinapanalangin. Hinihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na bigyan niya kayo ng karunungan. Bigyan kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo pa ninyo siyang makilala. Kasi pagka lalo mong nakilala ang Panginoon, lalo mo siyang mamahalin.
Lalo mo siyang paglilingkuran. Lalo kang sasampalataya sa Kanya. At ito ang aking panalangin, pagkalooban ng bawat isa ng karunungan at pangunawa mula sa Banal na Espiritu para lalo nyo pa siyang makilala. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ng inyong puso't isipan para maunawaan ninyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Maunawaan nyo yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala. Amen? Napakahalaga, napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Sa inyo yon. Sabi mo sa katabi mo, sa iyo yan. Napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. This is my prayer. For you to know the hope of His calling, the glory of the riches of His inheritance, and the exceeding greatness of His power toward us who believe. Yung Kanyang napakadakilang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng Diyos. Para kanino? Para kaninong kapangyarihan ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo. Para sa ating lahat. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat na sumasampalataya. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumampalataya ka. Huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka sa Kanya. Sumampalataya ka sa Kanya. Ephesians 1:19 in the New Living Translation, it says, I also pray that you will understand. This is my prayer, that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. That you will understand, maunawaan mo, the incredible greatness of God's power for us who believe. Now, the word understand in that verse means to grasp the importance of something. Okay? To grasp, makuha mo, maunawaan mo. So in this verse, it means to grasp the importance of the power of God for the believers. Makuha mo, maunawaan mo, yung kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos para sa iyo na sumasampalataya. Ma-realize mo, maging maliwanag sa iyo na mayroong kapangyarihan para sa iyo. Amen? May kapangyarihan na gumagalaw sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Maunawaan mo ito, makuha mo, ma-realize mo yung kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Take note of that. Para sa mga believers. Para sa mga mananampalataya. Para sa mga anak ng Diyos. In other words, it means to know why and how the power of God works. Maintindihan mo, malaman mo kung bakit at kung paano ang kapangyarihan ng Diyos gumagalaw, kumikilos. You see, the power of God works for those who believe in Him. Are you with me? The power of God works to those who believe in Him. Kaya kung anak ka ng Diyos, may nararamdaman ka sa iyong katawan, may kapangyarihan ng Diyos na dapat mong maranasan. Kung ano man ang nararanasan mo na atake ng kaaway sa iyo, ng diablo sa iyo, tandaan mo, masigit na makapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat maniwala ka. Amen? Sumampalataya ka sa Kanya. Kaya yung sinasabi natin, kino-confess natin, I am a believer. Believer ka, mananampalataya ka. At kapag mananampalataya ka, gumagalaw sa iyo ang kamay ng Diyos. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kaya ang buhay ay patuloy. Patuloy kang sumampalataya. Maging consistent ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Huwag kang tumigil. Kasi pag tumigil ka, titigil yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Gusto niyo ba yan? Na tumigil ang galaw ng Diyos sa iyong buhay? Tumigil ang pagpapala? Tumigil ang kanyang himala sa inyong buhay? No, hindi. Hindi natin nais yan. Kaya nga kailangan nating maniwala. Sabi mo sa katabi mo, sumampalataya ka sa Kanya. You see, if you want to experience the power of God works in your life, you must believe. You must believe.
Now, the word believe in Greek is pisio. Yeah, pisio, meaning to have faith. Magkaroon ka ng pananampalataya and to be committed to God. Kasi ang pananampalataya sa Diyos, hindi mo lang sinasabi na naniniwala ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Diyos. Hindi lamang ganun, kundi you have entrusted, you are committed to God. Na talagang ikaw ay pinagkatiwala mong sarili mo sa Diyos at ikaw ay nagtalaga ng iyong buhay sa Panginoon. Kaya kung nais mong maranasan yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan, makita mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga minamahal na mga anak, kailangang sumampalataya ka sa Kanya. Amen? Maniwala ka sa Kanya. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw, kumikilos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang buong kabuuan ng banal na kasulatan ng Biblia talks about faith. Kaya mga lingkod ng Panginoon na talagang ang Diyos kumilos sa kanila, kaya kumilos ang Diyos sa kanila kasi sila ay sumampalataya. Naniwala sila. Faith is the substance of things we hope for. Paniniwala sa Panginoon. See, the power of God works for those who are committed, for those who entrusted themselves to God. Sa kanila na kanilang ipinagkatiwala ang kanilang sarili sa Panginoon, sa kanila na sumampalataya sa Panginoon. Now, tingnan po natin yan sa Amplified Bible, itong Ephesians 1:19, kasi ito yung in-expound natin. Ito yung binibigyan natin ng buhay na mangyari sa atin. Sabi ng Amplified Bible in the Classic Edition, it says, so that you can know and understand. Malaman mo at maunawaan mo. You see, the word know in Greek is eido, meaning to discover, to experience in your life. And for you to know, to discover, to experience, and of course to understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength. Malaman mo. Maunawaan mo, maranasan mo sa iyong buhay, itong immeasurable, unlimited, and surpassing greatness of His power. So ito yung uri ng kapangyarihan ng Diyos na dapat maranasan natin sa ating buhay. So what kind of power does God have? Ano yung uri ng kapangyarihan na meron ng Diyos? Tingnan po natin yan. Una, the power of God is immeasurable. Sabihin natin, immeasurable. Ibig sabihin yan, hindi nasusukat. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng sukatin. Hindi mo pwedeng sukatin ng Diyos sapagkat ang Diyos napakalaki at napakalaki ng Diyos at higit na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Kaysa sa pagsubok sa iyong buhay. Mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga atake at gawa ng kaaway sa iyong buhay. You must know that. You must understand the immeasurable greatness of His power toward us who believe. Yung hindi masukat na kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Maranasan mo ito. Makita ito sa iyong buhay. Kaya sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, to Him who is able, God is able to do immeasurably more than all we ask or think or imagine. Kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na hindi masukat ayon sa Kanyang kapangyarihan. Hindi natin kaya sukatin ng Diyos. Hindi mo masusukat ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan mo lang, sumampalataya. Maniwala ka na ang lahat ng sakit at karamdaman ay hindi galing sa Diyos. Kaya nga yung prayer natin, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa langit ba may sakit? Sa langit ba may karamdaman? Sa langit ba may kahirapan? Ano gusto nating mangyari? Kung ano nangyayari sa langit, ano nagaganap sa langit, mangyari sa atin. Bakit? Kasi sabihin mo sa katabi mo, extension ka ng langit. Extension ka ng kapangyarihan ng Diyos. At kaya gawin ng Diyos ang lahat ng bagay higit pa sa inaakala mo.
Higit pa sa iniisip mo, higit pa sa ini-imagine mo, ayon sa kanyang kapangyarihan that is at work within us. So there is power at work within the believers. Sa bawat mananampalataya, may kapangyarihan na gumagalaw. Ang kailangan lamang, extend mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kapatid, merong kapangyarihan na hindi nasusukat. At gumagalaw yon. Maniwala ka lang. Amen? Pangalawa, the power of God is unlimited. Sabihin natin, the power of God is unlimited. In other words, only. Ang kapangyarihan ng Diyos, only yon. Ibig sabihin, wala itong limitasyon. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos, walang limitasyon. Ito'y unlimited. Sabi ng Ephesians 1:19 in the God's Words translation. Ayan, kinukuha natin iba't ibang klase ng translation ng Bible. It says that you may know, that you may discover, that you may understand, that you may experience the unlimited greatness of His power as it works with might and strength for us, for you and me, for the believers. Amen? Nandito pa po ba kayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin makapangyarihan. Hindi nasusukat ang kanyang kapangyarihan. Purihin ng Panginoon, immeasurable ang kapangyarihan ng Panginoon. Unlimited ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang hangganan, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ni Job, 36 verse 22, God's power is unlimited. Wow! In the contemporary English version, it says, God's power is unlimited. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hangganan. He needs no teachers to guide or correct Him. Hindi niya kailangan ng teacher o sino man na mag-guide o magko-correct sa Kanya. Kasi God's power is unlimited. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Pero think about this. May mga tao, may mga Christian, nililimitahan ang Diyos sa kanilang buhay. Mas ina-advertise pa nila yung kanilang sakit at karamdam. I'm not denying sickness and diseases. I'm not denying the trials in life. No, hindi. Hindi ko dinideny yon. May sakit, may karamdaman, may pagsubok, may problema sa buhay. Kailangan nating harapin. Kaya lang, hindi ko ina-advertise. Bakit? Kasi nandoon yung gawa ng kaaway. Ang kailangan natin i-promote yung sinasabi ng Panginoon. Ano ba sinabi ng kasulatan? Sa pamagitan ng latay ni Jesus, ikaw ay pinagaling. Kunin mo yun, paniwalaan mo yun. Maniwala ka na salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan. Sumampalataya ka sa Kanya. Huwag mong limitahan ng Panginoon kasi ang Biblia ay nagsasabi ng kalikasan ng nature ng Diyos. Kung ano ang Diyos. Pero may mga tao, nililimitahan siya. Tingnan natin ang isang halimbawa kung paano nilimitahan ng Diyos. Psalm 78, verse 40. It says, how often they provoke Him in the wilderness. Malimit. Ginagalit nila ang Diyos. Ang bayang Israel, ginalit nila ang Diyos. At ang Diyos na pighati sa kanila doon sa desert. Verse 41, yes, again and again they tempted God. Tinukso nila ang Diyos. In other words, ginalit nila ang Panginoon. And the Bible says, and limited the Holy One of Israel. They limited Him. Hindi sila naniwala sa kapangyarihan ng Diyos even though God brought them from the land of slavery in Egypt to the promised land. In the desert, they experienced the power, supernatural work of God. And yet, they limited the Holy One of God. Verse 42, they did not remember His power. Hindi nila inalala yung kapangyarihan ng Panginoon the day when He redeemed them from the enemy. Hindi nila inalala yon kung paano sila tinubos ng Panginoon. For me, I celebrate my spiritual birth because yun yung araw na ako'y tinubos ng Panginoon.
And I experienced the power of God. And of course, we celebrate our anniversary. Bakit? Kasi ang church na ito natatag, natayo ayon sa kalooban ng Diyos. Galaw ng Panginoon. Alalahanin natin. Alalahanin mong kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ako lagi ko inaalala yung pagpapagaling ng Panginoon sa akin. Yung pinalaya niya ako mula doon sa sakit at karamdaman. Inaalaala ko yon. Hindi ko nililimitahan ng Diyos. Kaya pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, huwag mong limitahan ng Diyos sa Kanyang gagawin sa buhay mo. Huwag mong pigilan ng Diyos. Paano napipigilan ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya? Paano napipigilan ng Diyos na gumalaw sa iyong buhay? Kapag ka nagko-confess ka lagi ng mga negatibong salita, mga salita na nagbibigay ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nakakilos ang Panginoong Hesus sa kanyang bayan. Bakit? Dahil wala silang pananampalataya. So wag mong limitahan ang Panginoon. That is why I have this prayer for you. May panalangin po ako sa bawat isa, katulad ng panalangin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 16 na binabanggit dito in the New Living Translation. I pray that from glorious, unlimited resources, He will empower you. This is my prayer every day. That His unlimited, His glorious, unlimited resources, He will empower you. With inner strength through His Spirit. That the Holy Spirit will strengthen you, your inner life. Palakasin ka. Patibayin ka, patatagin ka sa laban ng buhay na ito. Pagalingin ka sa sakit at karamdaman mo. Lumakad ka sa kapangyarihan ng Diyos. Because His resources, His power is unlimited. Walang katapusan. Amen? Walang katapusan ng kapangyarihan ng Panginoon. And of course, pangatlo, the power of God is surpassing. Ano ibig sabihin ng surpassing? Ito ay higit sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Kahit na kaninong kapangyarihan, mas makapangyarihan ng Diyos. Siya ang Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan. And this is what the Bible says in Ephesians 1:19 in the Legacy Standard Bible. It says, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Na maintindihan mo, maunawaan mo yung nakahihigit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya. Ang kapangyarihan ng Panginoon higit sa lahat. Ang kapangyarihan ng Panginoon hindi nasusukat. Ang kapangyarihan ng Panginoon walang hangganan, walang limitasyon. Ang kapangyarihan ng Panginoon na higit sa lahat. Amen? Tumataas na ba yung level ng pananampalataya natin ngayong umaga? Nagkakaintindihan ba tayo na makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin? Na ang Diyos na pinaglilingkuran mo yung mayaman na Diyos, na sa Kanya galing ang lahat ng bagay sa mundong ito, and therefore, ikaw ay Kanyang beneficiary. Amen. Tagapagmana ka ng Diyos. Makapangyarihan ka. Meron kang mana sa Kanya. And God wants you to experience that. And in order for you to experience that, you must believe. Be a believer, not a doubter. Maging mananampalataya ka. Sabi ng 2 Corinthians 4:7, naranasan nila ito. It says, we have this treasure in earthen vessels. Meron tayong kayamanan dito sa earthen vessels, itong sisidlang lupa na ito, itong katawang lupa na ito. Meron itong kayamanan. Ano yung kayamanan na to? Nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang kayamanan. Tinanggap mo ang kapangyarihan upang ipakita na ang nag-umapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos. The surpassing greatness of the power will be of God. When you believe, you will experience na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa taong sumasampalataya sa Kanya. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, nasa iyo. Sumampalataya ka. Still, the question is this, bakit napakahalaga ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit? Bakit dapat nating maintindihan na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nasusukat,
walang limitasyon, walang hangganan. Hindi ito higit sa lahat. At bakit kinakailangang maniwala tayo? Bakit napakahalaga nito sa atin na bilang mga mananampalataya ay sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit? Because we are called to enforce God's command. Sabi mo sa katabi mo, dahil tinawag ka upang isagawa ang mga utos ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Panginoon para maupo lamang, makinig ka lang dito, tumingin ka lamang sa poging pastor na nangangaral. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay. Tinawag ka ng Diyos. At ang pagkatawag ng Diyos sa iyo ay mataas na uri ng pagkakatawag. Tinawag ka niya upang isaganap sa iyong buhay ang mga salita at kalooban ng Diyos. To enforce God's command in your life. The Bible says in Psalm 62 verse 11, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Narinig ko, nagsalita ang Diyos. 2 beses kong narinig, sabi ni David, na ang kapangyarihan galing sa Diyos. Power belongs to God. And he said in verse 12, and faithfulness is yours, O Lord. Ang katapatan ay sa iyo, Panginoon, for you reward a person according to his work. Nire-reward ng Panginoon ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Gawa ng pananampalataya. When you believe in the power of God and act according to your faith in His power, then you will be rewarded. I-reward ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihang hindi nauubos, sa kapangyarihang walang katapusan, sa kapangyarihang walang hangganan, sa kapangyarihang hindi nasusukat at higit kaysa sa anumang uri ng kapangyarihan, at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, then you will be rewarded according to the work of your faith. Amen? You will be rewarded. Therefore, as believers in Christ, bilang mananampalataya, you are called to enforce God's command. Hindi mo lang binabasa ang salita ng Diyos. You are called to enforce. You are called to obey. You are called to follow the words of God. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 28, verse 18, basahin natin malakas yung verse 18 na yan. Ready? Go! Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So sabi ng Psalm 62, verse 11, power belongs to God. And Jesus said in Matthew 28, verse 18, all authority, all power has been given to me in heaven and on earth. So ang kapangyarihan, yung authority ay ibinigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Are you with me? Now, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa verse 19, He has given us His go signal, meaning to obey Him and to enforce His command. Ano sabi niya? Therefore go and make disciples of all nations. Go, therefore go, sabi ni Jesus, sabi ni Lord. All authority has been given to me, therefore go. In other words, humayo ka. I-share mo yung salita ng mabuting balita. In verse 20, sabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus, dahil ang kapangyarihan nasa akin, dahil sumasampalataya ka sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, therefore go and share the word. Make disciples. Sabi niyo sa Mark 16 verse 15, Jesus said, go into all the world, go into all the people, and preach the gospel to all creation. Since you are a believer, sumasampalataya ka sa Diyos, na ang Diyos makapangyarihan, at kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay higit pa sa iniisip at inaakala mo, at ang kapangyarihan at pamamahala ay nasa Panginoong Jesucristo, and therefore, He has called you and commanded you to enforce His command. Naganapin mo, sundin mo sa iyong buhay yung kanyang sinasabi. Hindi ka tinawag ng Panginoon upang maging display at palamuti sa simbahan. No, hindi. Tinawag ka ng Panginoon upang ang kanyang salita ay maipahayag mo, upang ikaw ay maging spokesman ng Panginoon, upang ikaw ay maging testimony ng patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Kasi naranasan mo yon. Kaya nga kapag pinagsalita ako, tuloy-tuloy ako magsalita. Bakit? Kasi kung ano yung nasa loob ko, yun yung lumalabas.
Bakit? Kasi naranasan ko yung kapangyarihan niya. Naranasan ko yung patotoo ng kanyang kabutihan sa aking buhay. Naranasan ko yung kanyang pagpapagaling sa akin. Kaya kapag hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, wala kang sasabihin. Are you with me? Pero kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, naranasan mo kung paano kanya inalis doon sa kasalanan, naranasan mo kung paano kanya pinagaling doon sa pagkakahiga mo sa karamdaman, then you will stand and you will declare the goodness of the Lord. It's all about living by faith. It's all about telling people about the goodness of God. It's all about the goodness of God. That God has given to you His power, His authority. Kaya Jesus said, go. Because all authority has been given to me, then therefore go. Share the gospel, preach the gospel. And ano sabi niya sa verse 17 ng Mark chapter 16? Ano ang mangyayari sa mga sumunod sa kanya? Ano magaganap sa mga taong nag-enforce, nagsagawa, tumupad ng kanyang sinabi? Sa mga taong sumampalataya sa kanya, ano sabi niya? These signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. Because of Jesus, because of the authority that Jesus has extended to us, extended to the believers. Therefore, the believers has the power, has the authority to cast out demons. Amen? Palayasin mo ang demonyo sa inyong pamilya. Kasi bawat pag-aaway, kaguluhan sa iyong pamilya, merong demonyo na natutuwa, na nag-aasik ng lagim sa pamilya mo. Pag merong nagkakasakit, merong demonyo na nag-ahasik ng sakit at karamdaman sa inyo, palayasin mo. Amen. You have that authority, you have that power in the name of Jesus Christ. You will cast out demons, you will speak with new tongues, and then they will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Hindi mo hawakan ng serpents, hindi mo hawakan ng ang ahas. Pero kung sakaling may mahawakan ka na hindi mo alam, hindi ka malalason. O ano man ang mainom mo na nakalalason na hindi mo alam, hindi ka malalason. And then they will lay hands on the sick and they will recover. Mga kapatid, it's about consistency. Faith, it's about consistency. Ang pananampalataya ay pagpapatuloy. Pag tumigil ka ng manalangin, tigil ang Diyos. Pag tumigil ka ng mag-share ng Word of God, tigil din ang galaw ng Panginoon. That is why He wants you to believe. He wants you to have faith in Him. He wants you to do the things of God. The things that Jesus has commanded us. Kaya dapat tayong maniwala, dapat tayo sumampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi tayo'y tinawag niya. Ikaw ay tinawag niya upang maging spokesman sa pamilya mo, sa mga kamag-anakan mo, upang ipahayag mo mabuting balita, upang ikaw ay manalangin sa mga may sakit. Hindi lamang si pastor. Ang tinatukoy dito, lahat ng sumasampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya, go on. Pray for the sick and they will recover. Gagaling sila. Bakit? Kasi sumasampalataya ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na walang limitasyon ng kapangyarihan, sa Diyos na walang hangganan ng kapangyarihan, sa Diyos na nakahigit ang kanyang kapangyarihan. Dahil anak ka ng Diyos, representative ka niya, pamilya ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Nais ng Diyos na maging enforcer ka. Tagapagpatupad ng sinabi ng Panginoong Hesus. So bakit mahalaga na tayo ay sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Una, because He called you to enforce His command. Pangalawa, because we are commanded, ikaw ay inutusan, to counterattack the devil who is your enemy. I-counterattack mo ang diablo. Alam nyo, sa panahon namin na pag-aaral ko nito ng Book of Ephesians, ang dami kong encounter. Demonic encounter. Ang dami kong atake. Bakit? Kasi nasasaling ang kaaway.
Tandaan nyo na paritong dyablo para ikaw ay sirain, wasakin at patayin. But Jesus came to give you life. And He called you to enforce His command. And second, we are commanded, He has commanded us to counterattack the devil. Inutusan ka na labanan ng dyablo sa iyong buhay. Labanan ng dyablo na umaatake sa iyong pamilya. Kung hindi ka sumasampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at nilabanan mo ang dyablo, you will fail. And that is why faith in God, believing in the power of God is very important. Kasi no match ka sa dyablo. Hindi mo siya madadaig. Pero madadaig mo siya sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that He is. Hindi nalulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. At kapag ikaw lalapit ka sa Diyos, dapat maniwala kang ang Diyos ay makapangyarihan. You must believe that He is. That His power is immeasurable, that His power is unlimited, that His power is surpassing greatness. You must believe that greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan siya na nasa iyo. Amen? So the question again is how to counterattack the enemy. Paano mo siya lalabanan? Meron kang kaaway. Merong dyablo na nais kanyang sirain, nais kanyang wasakin, nais kanyang patayin. Paano mo siya lalabanan? Paano mo siya matatalo? Ano sinasabi ng kasulatan? Be strong in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, be strong in the Lord. Magpakalakas ka sa Panginoon. Magpalakas ka sa Panginoon. Palakasin mo ang sarili mo sa Panginoon. Be strong in the Lord. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpalakas ka sa Kanya. Palakasin mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kasi ang gagawin ng dyablo, talagang gagawa siya ng paraan para sirain ka, wasakin ka, talunin ka. Ang gagawin ng dyablo habang nangangaral si pastor, patutulugin ka. Para maging mahina ang iyong pananampalataya. Kaya labanan mo ang antok. Kasi si pastor sigaw na nasigaw. Amen? So be strong in the Lord. Paano ka magiging strong kay Lord? Amen? Paano ka magiging strong kay Lord? Paano? Verse 11, put on the whole armor of God. Para maging strong ka sa Panginoon, isuot mo ang whole armor of God. Why? Because sabi ng verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban-laban sa tao, kundi nakipaglaban tayo against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kalaban natin, masasamang dyablo. Very organized. So ano sinasabi ng Bible sa atin? Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles, against the schemes, against the devices of the enemy. Kasi ang kaaway natin, very organized. Verse 13, sabi niyan, take up the whole armor of God para maging malakas ka sa Panginoon. Isuot mo yung armor ng Diyos. Sinusuot ba natin yan? Every day sinusuot ko yung armor ng Diyos. Every day sinusuot ko yung belt of truth, yung righteousness sa buhay ka. Lumalakas ka kapag ang katotohanan nasa iyo. Lumalakas ka sa Panginoon kapag ang katuwiran ng Diyos nasa iyo. Lumalakas ka kapag ang kapayapaan ng Diyos nasa iyo. Lumalakas ka kapag ang panangga ng pananampalataya ay nasa iyong buhay, laban sa mga nagliliyab na palaso ng dyablo. Lumalakas ka kapag ang helmet ng kaligtasan ay nasa iyo. Lumalakas ka kapag ang espada o tabak ng Espiritu ay nasa iyong buhay. Lumalakas ka kapag ikaw ay patuloy na nananalangin sa Panginoon. Are you with me? It's about living by faith. It's about believing in the power of God. Maka-counter-attack mo ang dyablo sa pamagitan ng katotohanan sa iyong buhay. Pag namumuhay ka sa kasinungalingan, merong open door sa buhay mo para sirain ka ng dyablo. Pag meron kang katotohanan,
Hindi kanya kayang gapiin sapagkat ang dyablo ay takot sa katotohanan. Siya ay sinungaling at ama ng lahat ng kasinungalingan. Amen? Mamuhay ka sa katotohanan, mamuhay ka sa katuwiran, maging totoo ka sa iyong buhay. Mamuhay ka sa kapayapaan. Doon ka lalakas sa Panginoon. Kaya, therefore, take up the whole armor of God, verse 13, that you may be able to withstand in the evil day. Sabihin natin, evil day. Merong evil day. Actually, yung evil day, it could be every day. Every day is evil. May mga evil na tao kang makakaharap. May mga masasamang espiritu na nais kang gapiin at sirain at wasakin. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, makatayo ka. Alam niyo po, sa loob ng 30 taon na paglilingkod ko sa Panginoon, marami na ako nakitang sinira, winasak ng dyablo ang buhay nila. Hindi na sila nakakatayo sa Panginoon. Hindi na sila instrumento ng kabutihan ng Panginoon. Nawala na sila. Nasira ang buhay nila. So paano ka lalakas sa Panginoon? Take up the whole armor of God. Verse 14, stand therefore having girded your waist with truth. Suot mo yung katotohanan. Put on the breastplate of righteousness. Suot mo yung righteousness sa iyong buhay. Righteousness is right standing with God. We have that right standing before God through Jesus Christ. Isuot mo yung katuwiran ni Jesus sa iyong buhay. Isuot mo ang kapayapaan sa iyong buhay. Shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ang gospel ay nagdadala ng kapayapaan. Kaya ilagay natin sa ating buhay ang kapayapaan, ang mabuting balita. And then pagkatapos, verse 16, above all, take the shield of faith with which you will be able to quench, na mapatay mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo ang mga nagniningas na palaso ng dyablo. Use your faith. Gamitin mo ang pananampalataya. Alam mo, may mga bagay na atake ng dyablo, nagdadala ang dyablo ng atake sa iyo. Gamitin mo ang pananampalataya. Use your faith. Shield yourself with faith ng pananampalataya sa Diyos. Ninanakaw ng dyablo ang pananampalataya. Remember the parable of the sower? Yung nahasik sa daan, kinuha ng ibon, tinuka ng ibon yung binhi. Yung binhi na yun ay salita ng Panginoon. At yung salita na yun, ito yung nagbibigay ng pananampalataya sa buhay ng tao. Faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Kaya yung salita, ninanakaw ito ng dyablo. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos ang nagpapatibay ng iyong pananampalataya. So gamitin mo ang kalasag, ang panangga ng pananampalataya upang ang lahat ng mga nagliliyab na palaso ng dyablo sa iyong buhay ay mapatay nito, ma-quench nito. Kasi everyday may palaso na nagliliyab na atakihin ka niya. Kaya may mga pagkakataon, bigla, di ba, may kausap ka lang, and then pag uwi mo, parang galit na galit ka na, di ba, merong lang nangyari na parang nagkatinginan lang kayo, parang nagalit ka na, hindi mo alam na palaso ka na ng galit. Diba? Naglalakad ka sa mall, nakakita ka ng magandang babae, and then napalaso ka na, bighani ka niya. No? Hindi mo na uwi yung babae, pero sa isipan mo na uwi mo siya sa iyong bahay. O kaya nakakita ka ng gwapo. Diba? Nabighani ka sa kanya. Kaya maraming pamilya ang nasira. Bakit? Dahil mayroong gawa. Gawa ito ng kaaway, mga kapatid. Kaya sabi mo sa katabi mo, gamitin mo ang kalasag ng pananampalataya. No? Gamitin ang panangga. No? Magkaroon ka ng panangga. Para masupok nito, ma-quench nito, yung mga fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation. Yung helmet ng kaligtasan. And of course, the sword of the Spirit.
which is the Word of God. Gamitin mo yon. Doon ka lalakas. Patuloy mong binabasa, patuloy mong minimeditate, patuloy ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy kang lalakas. Spend time with the Word of God. The more you read the Word of God, the more you meditate the Word of God, the more you will become strong. Nagkakaroon ka ng muscle na pananampalataya. Pero pag hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, nagiging malnourished ka. Kaya pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok, nawawala. Tinatangay. Sa umpisa lang. Di ba yung nasik sa may batong lugar na binhi, umpisa siya, ang sindi niya, ang sigla niya, galak na galak. Pagdating ng pagsubok, namatay yung pananampalataya. Yung nahasik naman na binhi doon sa may dawagan dahil doon sa mga pagsusumakit ng sanglibutan, dahil sa mga tukso ng sanglibutan, hindi na siya nagbunga. Pero yung binhi na natanim sa matabang lupa, matabang puso, sumampalataya sa Panginoon, naging mabunga ang kanyang buhay. Amen? Yun dapat ang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun tayo. Amen? Lumago tayo sa Panginoon. Hindi yung pananampalataya mo noon, ganun pa rin ang pananampalataya mo, ang buhay ay paglago. Hindi pwedeng ang liit ng pananampalataya mo, kinakailangan lumalago, lumalaki ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, makapangyarihan ng Diyos at ang Diyos gagalaw sa iyo sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. And of course, yung pananalangin. Kaya lalakas ang isang anak ng Diyos. For you to be strong in the Lord and in the power of His might, put on the whole armor of God. Isuot mo ang katotohanan, isuot mo ang katuwiran sa iyong buhay, ang kapayapaan sa iyong buhay, isuot mo ang pananampalataya, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, isuot mo ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos, at ang pananalangin lagi sa iyong buhay para lalo kang lumakas. Amen? So, doon mo maka-counterattack ang diablo. Hindi yung merong, kumbaga, tayo po ang buhay natin personal sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, si pastor, hindi ako dinalaw, hindi ako binisita nung panahon na ako'y bagsak. Pinapanalangin ko kaya. Pero kinakailangan tumayo ka at labanan mo ang atake ng diablo sa iyong buhay. Paano mo malalabanan? Sa pamagitan ng pagpapalakas ng iyong sarili sa Panginoon. Amen? Pangalawa, para ma-counterattack mo ang diablo, submit yourself to God. Submit yourself to God. Ipasakop mo ang sarili mo sa Diyos. James 4 verse 7, submit to the authority of God. Submit yourself to the authority of God. Resist the devil. Stand firm against him and he will flee from you. Labanan mo ang diablo. Labanan mo siya sa pamagitan ng iyong pananalig sa Panginoon, sa pamagitan ng pagsuko ng iyong buhay, pagpapasakop ng iyong buhay sa Panginoon. Hindi mo kayang labanan ng diablo kapag hindi ka nagpasakop ng iyong buhay sa Panginoon. Matatalo mo ang diablo kapag nagpasakop ka ng iyong buhay sa Panginoon. I remember one time may pinalayas kaming masamang espiritu. May demonyo sa isang tao. Yung kasama ko, kahit anong rebuke niya, kahit anong pagpapalayas niya, hindi lumalayas ang diablo. Nagsalita yung demonyo, sabi ng demonyo, pareho lang tayo. Bakit alam ng diablo ang buhay ng isang taong namumuhay sa kasalanan? Hindi mo kayang palayasin ng diablo kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Kaya nung nilapitan ko yung taong possess, lumayas yung masamang espiritu at bago siya lumayas, sabi niya, kilala kita. Tandaan nyo, kilala ng diablo ang mga taong namumuhay sa Diyos. Kilala ng diablo. Kaya sa Acts 19, di ba? Yung sons of Sceva na pinalayas nila yung masamang espiritu, hindi nila kaya. Ginulpi sila ng demonyo. Sila yung pinalayas ng demonyo. Sabi ng demonyo, kilala ko. Si Pablo, kilala ko si Jesus. Sino kayo? Hindi kilala ng diablo ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Kilala niya. Natatakot siya sa mga taong nagpasakop ng kanilang buhay sa Diyos. Kaya pag nagpasakop ka ng buhay sa Diyos, ang diablo lalaya sa iyo.
pag ikaw ay nanindigan na nilabanan mo ang dyablo sa iyong buhay. Amen? 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Sabi ng verse 8, be alert and of sober mind. Maging alert to kayo at maging matuwid ang inyong kaisipan. Bakit? Maging handa kayo sapagkat ang inyong kaaway, ang dyablo, prowls around like a roaring lion. It says, like a roaring lion. Nakikigaya lang siya. Hindi siya lion. Nakikigaya lang siya. Naghahanap siya ng kanyang masisila. Ano sabi ng Panginoon sa atin? Ano sinasabi ng banal na kasulatan sa iyo? Ano sinasabi ni Apostol Pedro? Resist him, verse 9. Resist him, labanan niyo siya, standing firm in the faith. Matatalo mo ang atake ng dyablo sa iyong buhay sa pamagitan ng iyong paninindigan sa pananampalataya sa Diyos. Tandaan ninyo, hindi lang kayo nakakaranas ng pagsubok. Hindi lang kayo nakakaranas ng atake ng dyablo. Lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, lahat ay nakakaranas ng atake ng dyablo. At para ma-counterattack mo ang dyablo, maging strong ka kay Lord at magpasakop ka ng iyong buhay sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Tandaan natin, ang dyablo ay umaatake sa atin sa iba't ibang kaparaanan. And I will give you two. Una, personal attacks. I experience personal attacks. Threat sa buhay ka. The enemy attacks us at a personal level in our lives, in our personal life, even in our mind, in our imagination. Inaatake niya tayo, nagdadala siya ng pagkatakot sa iyong buhay. Remember, inaikwento ko sa inyo, yung tao na wala namang kaabog-abog, wala namang kami naging problema. Pinuntahan ako sa bahay, for 7 times, sinikutan ako sa bahay, may dala siyang kargada. And of course, nilayo ako ng Panginoon. I was led by the angel of God away from our house. Divine intervention of God. I experienced that most of the time. Hindi natin nakikita ang angel, pero ang bawat isang mananampalataya may anghel ng Diyos. May anghel ng Panginoon. Kaya nga noong time na si Grace, hold up siya. Siya, matapang siya. Ayaw bigay yung kanyang, sabi sa kanya, bigay mo yung sasaksakin kita. During that time, I was praying in the Spirit. At nung lumapit na sa kanya yung hold-upper, kukunin na yung pag-aari niya, yung kanyang cellphone, na ayaw niya ibigay. 3210 yata yun, ayaw niyang bigay. Paglapit sa kanya, parang may nakita yung hold-upper sa kanya at tumalikod. Maybe he saw her angel. Amen? Pag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, ililigtas ka niya. Kaya nga maging matatag ka, maging matibay ka sa pananampalataya. O kaya sometimes ang atake sa iyo ay sakit o karamdaman. Most of the time sa ating imagination, na nagdadala ng pagdududa o mga takot sa ating buhay. Ano sabi ng Bible sa atin? 2 Corinthians chapter 10, verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. For the weapons of our warfare are not carnal. Yung sandata ng pagkipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niya itong magtanggal ng mga strongholds o matitibay na muog sa ating buhay. May mga strongholds sa buhay natin. Casting down arguments and every imagination, every high thing that we exalt against the knowledge of God and bring them into subjection, into captivity to the obedience of Christ. May mga bagay sa isipan natin, mentally. Iniisip natin, eto lang ako, ordinaryo lang ako. Wala nang mangyayari sa akin. Nakatanim yung sa isip, kailangan matanggal yon. O kaya minsan sa atin yung sakit, yung karamdaman sa katawan natin, nasa isipan natin. Kinakailangan tanggalin mo yung ipasakop nyo yung isipan sa Panginoon. Mga atake ito ng dyablo. Pangalawang atake ng dyablo sa mga circumstances sa buhay natin. Sa mga pagsubok sa buhay natin. Sa mga sitwasyon sa buhay natin. Siya nagdadala ng kaguluhan sa bahay, sa pamilya. Nagdadala siya ng kahirapan sa iyo. Ng financial problem sa iyong buhay. Minsan walang kaabog-abog, biglang may magkakasakit sa pamilya. May mga sitwasyon sa buhay na minsan naguguluhan ka. So, ano dapat gawin? I-counter-attack mo siya. Stand firm in your faith. Command the devil. Utusan mo ang dyablo. Utusan mo yung sakit at karamdaman na umalis. Utusan mo yung pag-aaway.
Lumuhod ka sa Panginoon, utusan mo yung kaaway na umalis sa inyong buhay. Hindi ka lalapit sa Panginoon dahil ang Panginoon nagbigay na sa iyo ng authority. You must stand firm. Labanan mo ang dyablo. Palayasin mo siya sa inyong buhay. Paalisin mo yung maduming kamay ng dyablo sa inyong mga finances. Sabi mo sa kanya, umalis ka sa aming pera. Umalis ka sa amin. Utusan niyo ang dyablo na umalis sa inyong buhay. Hindi niyo siya nakikita. We battle not against flesh and blood, but against in the spiritual warfare. In the spiritual world. Minsan nagpaparamdam siya. Minsan nga natutulog ako, parang merong isang masamang hangin na biglang sumulpot, tumayong, ganyan. Nanindig yung balahibo ko. Kaya sabi ko, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw pala yan, umalis ka dyan. Hindi ka welcome dito. Hindi welcome ang dyablo sa bahay ninyo. Amen? Hindi welcome ang maduming kamay at maduming paa ng dyablo sa iyong buhay. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon sa ating buhay. Ephesians 4 verse 27, do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or harboring resentment or cultivating bitterness. Huwag mong bigyan ng daan ng dyablo sa iyong buhay. Do not give the devil a foothold. Madumi ang paa ng dyablo. Kayo, malinis kayo sa bahay, di po ba? Pagka marumi ang paa, hindi nyo pinapapasok. O maghugas ka muna ng paa. Lalo na ang dyablo, marumi ang paa ng dyablo. Marumi ang dyablo. Huwag nyo siyang papasukin sa inyong buhay. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga sinasabi. Minsan sa buhay natin, naniniwala na tayo sa mga ginagawa ng kaaway. Para bang normal na lamang sa atin yung mga pangyayari sa buhay natin. Di ba? Naalala nyo sa Mark chapter 5, yung taong possessed ng demonyo. Normal na lang sa kanila yung taong yun na nagsisigaw araw at gabi. Normal na lang sa kanila yan. Isang araw dumating ang Panginoong Isus. At lumayas yung masamang espiritu na yan. At nagulat yung mga tao sapagkat yung taong possessed ng masamang espiritu, ang ganda na ng suot niya. Pogi na siya. Ano ginawa nila kay Lord? Pinaalis nila si Lord. Bakit? Mas normal sa kanila yung kaguluhan kaysa kay Lord. May mga taong ganon. Pero sa atin, hindi. Ang normal sa atin, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Ang normal sa atin, mapayapang buhay. Amen? Ang normal sa atin, yung kagalingan ng Panginoon nasa ating buhay. Ang normal sa atin, yung pagpapala ng Panginoon dumadaloy sa ating buhay. Kaya utusan nyo ang dyablo na lumayo sa inyong buhay. Utusan nyo rin ang pagpapala ng Diyos na dumating sa inyong buhay. Nahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay. Mga kapatid, we can counter-attack the devil. Hindi mo na kailangan tawagin si pastor. Ikaw mismo, kaya mo yan. Ikaw mismo magpalakas ka sa Panginoon. Ikaw mismo maging matatag ka. Ikaw mismo magpasakop ka sa Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, little children, believers, dear ones, you are of God and you belong to Him. And have already overcome them. Ang bawat mananampalataya, napagtagumpayan na nila ang gawa ng kaaway. Because he who is in you is greater than he, Satan, who is in the world. Amen? Ikaw mismo bilang mananampalataya, maging matatag ka, maging matibay ka, sapagkat kasama mo ang Panginoon. Hindi ka pabayaan ng Diyos, hindi ka niya iwanan. Amen? Just be strong in the Lord. Submit yourself to God. Believe in the power of God because the power of God is immeasurable, unlimited, surpassing. And God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. And that is why in our closing, si David meron siyang prayer. This is also my prayer. Panalangin ko rin to mga kapatid. Psalm 71 verse 17. Since my youth, magmula nung aking kabataan, tinuruan ako ng Panginoon. Ako din po. 18 years old ako nang nakilala ko ang Panginoon. Batang-bata ako, tinuruan ako ng Panginoon. At ipinahayag ko ang kabutihan ng Diyos. And to this day, I declare your marvelous deeds. And sabi niya, even when I am old, kahit matanda na ako, puti na ang buhok ko, o kaya wala na akong buhok. No? Huwag mo akong kalimutan, O Diyos. Till I declare your
power to the next generation. Amen. Kaya alam niyo po, just in closing, no, si Nanay Telma, si Tatay Roger, very close sila sa akin. Kasi nung batang pastor ako, sila yung tumanggap sa akin sa kanilang pamilya. Nagsishare ako ng word sa kanila, naniniwala sila sa akin. Naging close ako sa kanila. At talagang, kumbaga, naging magulang ko sila. Eh ngayon, 20s lang ako noon. Ngayon, doble 5 na ako. Bibinggo na ako. What I mean is, tumatanda na ako. Tumatanda na tayo. Pero ang panalangin ko, huwag tayong kalimutan ng Diyos. Amen? Huwag tayong kalimutan ng Diyos hanggang sa maideklara natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, itong message na to ng Panginoon sa akin, in Ephesians 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang tindi ng mga revelation ng Holy Spirit sa akin. Ang tindi ng authority na binibigay ng Panginoon. And this is my prayer, that even in my old age, I will still strong, and I will always declare the power of God, the authority of God. Kahit matanda na tayo, tandaan nyo, hindi ito usapin ng pagiging bata, ng pagiging teenager, o ng pagiging matanda. Ang sino mang sumasampalataya, bata at matanda, may kapangyarihan mula sa Diyos. Amen? Hanggang sa maipahayag natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Let us pray. Lord, salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord, for all the goodness that you have given to us. Thank you, Lord, for your word for us, Lord, this morning. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakahalaga ng pananampalataya sa iyo. Salamat, tinuturuan mo kaming manalig, sumampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, tinuturuan mo kaming maging malakas sa iyo sa pamagitan ng pagsusuot ng buong kagayakan ng Diyos sa aming buhay. Salamat, tinuturuan mo kaming magpasakop sa iyo at i-resist namin, palayasin namin ang dyablo sa aming buhay. Utusan namin ang masamang espiritu na nagdadala ng kaguluhan, nagdadala ng sakit at karamdaman sa aming tahanan na lumaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, you have given us the power, you have given us the authority to go. And lead us, Lord, to practice the power and authority, to pray for those who are sick, that they will recover, to cast out demons, Lord. Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, mas makapangyarihan ka na nasa amin. Thank you, Lord, for giving us this understanding, mag-grasp namin, makuha ng bawat isa, maunawaan ng bawat isa, maipamuhay ng bawat isa, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa kanila na sumasampalataya sa iyo. Makapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, hindi nasusukat. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, walang limitasyon. Tulungan mo kami na huwag ka naming limitahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kaming manalig sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.